Sana naman ng Bayan Patroller kung paano sinaka ng ama ang kanyang anak sa gitna ng kalsada. Noong Abril 8, nabagabag ang mga manonood ng balita sa pinalabas na cellphone video sa TV Patrol. Kitang-kita ang pagmamalupit ng isang lalaki sa kaawa-awang bata sa gitna ng kalsada. At kahit pa may mga umaawat ay tuloy pa rin sa pananakit ang lalaking nasa video. Ang nakakaalarma pa, ama mismo ng bata ang nakunang nananapak. Kung bakit niya nasaktan yung bata, di umano ang bata raw ay nagnakaw sa kanya ng pera. Nasaktan ko siya, nabigla rin ako, mali talaga yung ginawa kong yun. At saka pinagsisisihan ko rin naman mo. May mga magulang pa rin na naniniwala sa todo higpit na pagdidisiplina ng kanilang anak para hindi na ulit maging pasaway. Kinakausap ko muna sila. Tapos pag okay naman at nasusunod nila yung gusto ko, well, okay na doon. Pero pagka napapansin ko na hindi talaga nag-e-epekto sa kanila yun, ginagawa pa na rin na yung mga kasalanan na yun, this time, nag-ano na ako ng corporal punishment. Well, kapag nagtanong ka, tumingin ka sa mga nakatatandang mga Pilipino, syempre palagi sasabihin niya palagi sa iyo na sila ay nasanay sa tinatawag nating corporal punishment. Yung sabihin, disiplina na may konting puwersa. Ang bata kasi kapag yan ay bini-baby mo, minsan para sa matatanda nung araw, hindi yan tumatalim sa isipan ng bata. Yun nga lang, sa sobrang gigil at galit ng ilang mga magulang sa nagawang mali ng anak, minsan napapalakas ang puwersa ng pagdidisiplina at nawawala na sa lugar ang pananakit. Sa 17 regions, meron tayong Reception and Study Center for Children, yung RSCC natin. Lahat ng mga batang mga ginulpe, binuhusan ng tubig, ng sarili nilang mga kapamilya, doon natin inaalagaan. Ayon kay Dr. Hani Karandang, isang psychologist, minsan daw hindi na natin namamalayan na ang labis na pananakit ay maaaring isang sakit na pala sa pag-iisip. Hindi talaga kailangan ang palo ng bata, pero baka kailangan ng magulang. Kasi kung minsan nakaka-frustrate, pag hindi sumusunod ang bata, papaluin mo para sumunod. Pero kung wala ka na doon, walang papalo, hindi naman matututunan ng bata necessarily yung sinasabi mo eh. Kasi pag wala na yung pumapalo, pwedeng gawin niya pa rin. Unang-unang, totoong nasa loob mo yung positive discipline. Hindi lang sinabi sa'yo na mali yan, gagawin mo. Pero pinaka-importante, anong nasa loob ng magulang eh. Akala natin mas importante yung ginagawa natin, mas importante nakikita ng bata ano talaga tayo. Anong totoong pakiramdam natin, yun ang nakikita ng bata. Samantala, ang bawat palo at pamamahiya na tinatanggap daw ng isang bata ay nagbibigay naman ng trauma na siyang dadalhin niya hanggang paglaki. Na ang bata ay may pakiramdam, may pag-iisip, ay may sariling wisdom. Yun ang hindi pa natin alam. Kaya sumulat ako ng libro dyan dahil ang mga batang maliliit, may sariling likhang kagalingan yan. Pero sa Pilipinas, ang ating bata lang yan. So, kahit magsalita ka ng masama, bata lang yan. Yun ang pinakamali na paniniwala natin na dapat nating tanggalin sa ating isip. Kaya't marami na rin ang kumukundina sa ganitong uri ng pagdedisiplina. Corporal punishment is a violation to children's rights, and it has lots of negative effects sa bata. Know na lahat ng magulang ay nangangarap na magiging the best mother, the best father, but the question is, nabigyan ba natin sila ng tamang pag-aaruga, pagdidisiplina, oras? Sa loob ng bahay sana, maitatanim natin yung pagmamahal na walang pananakit. At upang tuluyan ng mahinto ang marahas na pagdidisiplina, pinag-aaralan ngayon sa Senate Committee on Women, Family Relations, and Gender Equality ang Senate Bill No. 227 o Anti-Corporal Punishment Act of 2013 na pumababor naman sa positive sa paraan ng pangangaral sa kabataan. Yung aming home bill, ang objective po niyan, yung itaas po natin yung pamantayan ng pangangalaga sa mga bata. Lagyan na ho natin ng malinaw na batas kung alin ang mga bawal. Kasama ho dyan, pananakit sa bata, pagsipa, pagtadya, pagsabunot, pagputol ng buhok, pagluhod ho sa mga bubog,
Yung pagsusunog sa mga bata, pag nagkamali lamang po. Lahat po yan ng mga bagay-bagay na yan ay pinagbabawal sa ating bill. Mas positibo ho dapat ang pamamaraan ng disiplina sa mga bata. Hindi na raw maaring idepensa ng kahit sinumang nakatatanda na ang ginagawa niya ay para lamang daw sa ikabubuti ng bata. Ang mahalaga po ay yung kanyang pagdidisiplina ay hindi ho nananakit, no? At hindi ho nang papahiya ng bata. Halimbawa po kung slight physical injury, meron ho tayong arresto menor, no? 1 to 30 days. Depende ho kung gaano nasaktan ng bata. Ikinagalak ni Brenda Cairo ang panukalang batas na ito dahil ika niya kahit na mahinahon ang pagdidisiplina, susunod ang mga bata. Hindi natin basta maitatanggi na maraming salungat sa ginagawa namin. Kasi nga naman maraming factor yan. Kung sila pinalaki ng ganon, pamamalo at naging epektibo sa kanila. Pero sabihin natin epektibo sa kanila, naitanong ba nila yung mantyang nadulot sa buong pagkatao ng bata? Paano nga ho ba malalaman kung ano ho ang tamang paraan ng pagdisiplina at ano ang maaaring sabihin na abuso na? At sino ang makapagsasabi ng tamang paraan para ang isang batay magtanda sa kanyang ginawang hindi tama? May kanya-kanyang pananaw ho kung paano magpalaki ng mga bata. Layunin po ng ating bill yung positibo, no, at non-violent forms of discipline. No? At yun ho ang aming gustong isulong. Always discipline the child in the context of love. That I will discipline you kasi mahal kita. And because mahal kita, I will try to do all of the possible ways to see what best fits you as my child.